Magawa natin, do right. Okay? Because when you do right, God is with you. When you do right, God is going to bless you. So, let's be determined to do right. Amen. Thank you, Ma'am Vic, for the song and also the choir. All right. So, kung wala ng tao dyan sa labas, pwede isarado yung gate para safe yung ating mga bata. Ushers, Brad, take charge. Kasi baka dito tayo, yung mga anak natin, nasa lining na. No, mahirap na. Okay? Mga teachers, take charge sa inyong mga estudyante, mga bata. I-head count nyo kung kumpleto ba yung mga estudyante ninyo. Huwag kayong mag-assume na andyan sila. Okay? Kaya mahirap na mga kapatid. Okay? So, this time, di tayo magtagal, please. At again, magsitayo tayo and let's open our Bible in the book of Genesis chapter 34. Genesis chapter 34. Basahin natin ang first 16 verses. Basahin natin verse 1 hanggang 16. Genesis chapter 34. Paki-share sa ulang Bible, especially sa ating mga bisita kung meron man. I will read verse 1, kayo magbasa verse 2 hanggang sabay tayong basahin, sabay nating basahin ang verse number 16. Diyan na kayo? Okay, ready? I will read verse 1. And Dinah, the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land. And his soul clave unto Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel. Verse 5, and Jacob heard that he had defiled Dinah, his daughter. Now his sons were with his cattle in the field. And Jacob held his peace until they were come. And the sons of Jacob came out of the field when they heard it. And the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in the Israel in lying with Jacob's daughter, which thing ought not to be done. Verse 9, and make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. And Shechem said unto her father and unto her brethren, let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me, I will give. And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister. But in all this will we consent unto you, if ye will be as we be, that every male of you be circumcised. Amen. Okay, let's jump to verse number 20. Ready? Read. And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying, Lord, thank you for this morning. Salamat, Lord, na despite sa masamang panahon, andito kami. Thank you sa cool weather na aming ma-enjoy this morning. And thank you din, Lord,
sa opportunity na ma-remind, ma-review kami today. It's my prayer, Lord, mangusap ka sa aming puso this morning through this message and help us to learn something na, Lord, sa passage of Scripture na ito. Give us moral lesson na aming ma-apply sa aming buhay, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Holy Spirit, work in our midst today. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, and please be seated. Our message is entitled with the word head turner. Head turner. Anong ibig sabihin head turner? Things that would caught your attention. Things na mapapalingon ka. Makakuha ng attention mo. Have you tried? Naka-experience na ba tayo na minsan, abang ga-drive ka siguro, Brad, na minsan makakuha sa attention mo ba? Ano ba yung mga common na bagay na makonsider nating head turner? Diba? Ano yan? Minsan makakita ka ng magandang bahay. Uy, ganda no? Papalingon ka. Ano pa? Magandang sasakyan. Hello? Sasakyan man o motor. Uy, grabe yung mag-wheels ba? Mags. Ganon, ano pa? Mga nice view. Yung mga tourist spot ba? Minsan madaanan mo, uy, ganda yun At ang common, minsan, sa mga lalaki, pag may maganda. Di pa mag-amin. Hello, mga lalaki? Daw hina. Hina yan. Daw di conforme. Di pa mag-amin. Minsan, pag makakita, guwapa, bisan minyo na. Uy, mabali ang liog ba? Dugay pag magbalik. Magbalik lang kaya si Mrs. Tampaon, takakaroon. Di ka mag... Normal sa atin, minsan, head turner. May mga bagay makakot sa ating atensyon. Pero dapat tayo, pag na-drive tayo ba, dapat hindi tayo, magpapadala. Kasi makadisgrasya din po kung sobra tayong tumitingin sa labas. Dapat focus tayo sa kalsada. Now, dito po, mga kapatid, ating makita na yung anak po ni Jacob. By the way, meron pong anak na babae si Jacob. Baka ang isip natin na puro lang lalaki. Okay, kung titingnan niyo po sa order, Simeon, Reuben, Naphtali, Gad, Issachar, Zabulon, so on and so forth. Now, before pinanganak si Joseph and Benjamin, may in-between sa kanila. At ito po si Dinah. Okay? Dinah. Pang-3C po ito, anak ni Jacob. Mga kapatid, si Dinah. At makita po natin dito, itong si Dinah, the daughter, ang nanay po niya si Leah. Now, alam po natin, 4 po ang asawa ni Jacob. Ang magkapatid, number 1, si Rachel at si Leah. Tapos si Rachel, meron siyang timbang, parang meron siyang nani o tagabantay o ashirit sa kanya, ga-asher sa kanya, ga-alalay sa kanya. Nagkaroon din siya ng anak, si Jacob doon. Di simpo kay Leah, meron din pong isa doon, nag-aalalay kay Leah, nagkaroon din ng anak doon si Jacob. Di ko na lang ma-determine kung sino yung Pero mga kapatid, kaya po naging 3C lahat ang anak ni Jacob sa iba't ibang mga babae. Kaya hindi talaga maganda na maraming babae. Kaya komplikado gid ang kinabuhi sina. Amen, mga men? Dapat isa lang gid. So, dire, may isang babae, ang pangalan si Dinah. Now, one day, sabi ng Bible, and Dinah, the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land. So, number 1, head turner, number 1, mga kapatid, the exploration. The exploration. Itong si Dinah, nag-explore. Anong ibig sabihin nag-explore? Mga kapatid, is to examine, to investigate, to search. Yun ang ibig sabihin na nag-explore, nag-investigate siya. Look at the word, went out to see the daughters of the land. Nung dumating po sila doon sa area na yon, sa lugar na yon, mga kapatid, itong si Dinah, umalis po siya, lumabas ng bahay, at pumunta doon sa isang lugar, sa isang lupain, para matingnan ang mga babae. Siguro na-bored siya, kaya siya lang isang babae. Ang kanyang mga kapatid, 12.
sa 3C nila magkakapatid, she is the only daughter, the only girl. Sino dire ang ikaw lang ang babae sa inyo? Oh, si Ate Princess. Siya lang ang only girl. May dalawa lang pala yung ano niya, tatlo mo lang sila. Sino pa? Si Ferlie. Okay. Sino pa dire? Only girl. Only girl sa pamilya. Only boy. Only boy. Wala. Ito, dalawa mo lang kayo, Tan. Why choice? Dalawa lang kayo ni ate mo. Only boy, gyapon. Alright. Now, ano kaya yung feeling na ang dami mong kapatid na lalaki, tapos ikaw lang yung babae? May tendency minsan, Brad, na kapag ka-overwhelming ang number ng magkakapatid, siblings, minsan nadadala. Kung sobra kadamo babae, tapos only boy ka, ang tendency, madala ka, maging girly ka. Delikado yun. No? Na only boy ka, tapos marami kang kapatid na babae, yung mga ways ng kapatid mo, ma-adapt mo. Always mo, everyday, kasama mo, mga babae, playmate mo babae. So, ang tendency na, mamahimo ka namang babae. Ang mga ways ng babae, ang mga likes ng babae, ma-adapt. That's why, hindi po nami kung dili balance. Hindi nami, kay may negative effect. May mga amo ko sina, mga abyan. May na-meet ko nga mo na nga instance nga, daw nadala siya tungod kay wala siya ibang playmate. Tapos, everyday, kaababata niya, o kasabayan niya, mga utod niya. Ang ibang mampod, pag puro lalaki, nabuhis, may pagkatumboy-tumboy yun. Okay, ang mga upod niya, kampang niya, puro lalaki, natumboy noon ang only girl. Imbis only girl, na ano na. Amo na ang problema. Now, diri naman, si Dinah. So, one day, pag abot nila sa isang lugar dito, actually sa Sukot Day, o sa Shechem ni isang lugar, mga kapatid, dito sa Salim, chapter 33, verse number 34, ang baldra, and Jacob came to Shalim, the city of Shechem. So, ini nga lugar, gidikatuan nila, the city of Shechem. Shechem. Now, nagkanto dito si Dinah, isa ka adlaw, dito sa isa ka area, nga dili niya pamilyar. Siguro, curious siya mga kaabyanan. Alright? Nag-explore siya, gusto niya nga makita, ano ang mga tao dito, makita niya ang mga babae dito, kung ano man sila. Kasi siya lang, wala siya sang kaupod nga babae, kay puro lalaki, so na-curious. Mga kabyanan, and maybe, according sa mga Bible scholar, possible ang gikantuan ni Dinah may okasyon. Maybe pista. May pista dito nga lugar. So nagkanto si Dinah dito, mga kabyanan, kag nakigmingle siya sa mga tao. Nakigmingle siya sa mga daughters of the land, mga babae, mga kabyanan. Or, okay, nakihalubilo siya dito. And, what happened? While dito siya, mga kabyanan, silingdre, verse number 2, and when Shechem, the son of Hamor, may isa ka lalaki dito. Pagkanto niya dito, ano natabo? And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, and he took her, and lay with her, and defiled her. Samtang dito siya, nataypan siya. Sang isa ka lalaki, mga kaabyanan. Nang pangalan si Shechem. Kag ang masubo, minsan mga abya, ang masubo diri, sang nataypan siya, ginpugos siya, ginkuha siya, kag ginlugos. Defiled her. Hindi man gin exact word nga rape diri, pero kanang the word defiled, that is the equivalent of the word rape. So nataypan siya, mga kaabyanan. So gani, mga Kristohanon, dapat maghalong kita. Kung may ara ginabutang sa aton nga boundary, dapat hindi ta magpalapit sa borderline. Kay dira sa borderline, ara dira ang disgrasya. Dira sa borderline, ara dira ang temptation. Ano natabo sang gi-attack sa mga Hamas ang Israel? Dito sila sa isa ka area nga lapit sa Gaza.
nagdisko-disko sila dito, nagparty-party sila dito. Sa nakasunod ang mga Hamas, sila ang unang nga victim, gipang hostage sila. Ang ibang gipang patay on the spot, gipang masakir sila. Kaya dito sila. Paghambal gani ano ay handra? Isa ay ang tao curious. Ang young people curious, ano ay handra? Sadya sila. Paghambal ang tatay, hindi ka dra, hindi ka magpalapit dra. Ano pa yung ilang tao? Lantaw mo lang ko diri. Diri man lang ko ayaw gani kay delikado. Ay, di ka magpalapit dira. Di ka malang problema na tay. Kabalo kaya magdala sa akong kaugalingon. Ang kisa agarason pagid. So kung hambalan ta nga, hindi ka dira, kay vulnerable ka, or defenseless ka, it's better mga abyan nga, magpati kita. Amen? So maybe nagkanto siya dito, kay curious siya, nakikmingle siya sa mga tao dito, kay maybe gusto po niya nga, ano ba lang style nila diri, anong kalingawan nila, tapos adya sila di, ako di, pirmi upod, mga lalaki, malang ni, kaburing man sa kabuhi. Tayo, gabi, tistigan, taman. Siguro, amo nang isip ni Dina. Gusto siya mag-explore. Gusto siya mga abyan nga mag-enjoy man. Okay? Not knowing nga may danger gali. Nataypan siya sa isa kalalaki nga Hivite. Hindi Hudyo. Ang masubo mga abyan, kay girip pagid siya. O maybe, may mga tao man nga, sila niya, ambot, uso na dito ang disco. Basin may disco dito nga lugar ba? Amo to nagkanto siya. Sino nakatesting dire ba? Nakapangilala ka tungod sa baile. Di bayaw be? Di nakauyab ka tungod sa disco, baile. Bayaw, mga min di mahuya. Di pa mag-ako. Naging kamo ni misis mo tungod sa disco. Huwag gyapon. Nakakuha ka number tungod sa disco. Di sila mag-amin. Away pa, di pa uso. Di pa usong cellphone. Baile. Nakilala mo tungod sa baile. Espesyal. Ari, 20 pesos. Espesyal. May espesyal sa to, di pwede haluan. Special request. Di pwede maghalo, 20 di bayad ko, 50. Solo-solo niya. Santo, bayaran lang 2 pesos, hawak ka na sa, kauyat ka na sa hawak ka babae. Muna mga uso sa itong binaryo nga mga baile. So maybe mga abyan, amo rin si Dina. So ang problema, mga utod, kay, dire nataypan siya sa usa ka lalaki, ang pangalan niya si Shikim. Alright? Si Shikim, mga kauturan, verse number 2, and when Shikim, the son of Hamor, the Hivite prince of the country, saw her, sang nakita siya, he took her, ginkuha siya, and lay with her, and defiled her. Mga kabyanan. Pamati, basta sige ganita, lagaw-lagaw, taglagawan ganita, may mabaton kita. Ini si Dina, mga kabyanan, kay curious man. Pagkanto nyo to sa lugar, nga di siya familiar, nataypan siya ni Shikim. Siya daw bago ni nga itsura. Bago ni nga itsura. Daw bago ni nga babae ni. Okay Sinabi? Amo na, kung di ganito familiar sa lugar, it's better mapahimuyong ta. Kay ara ang safe, dira. Ang babae gani, nga lagawan, may mabatod gid. Amen, mga babae? May mabatong gid kung nagpahimuyong ni siya. May matabo ayan ni sa iya? Wala. Pero tungod kay curious siya, tungod gusto siya mag-explore, gusto siya maka-experience, not knowing may danger ganito sa unahan. Ang natabo sa iya, na-disgrasya si Dina. Anong lesson diri mga abyan? Anong lesson? Ang lesson is that, pamati, don't do bad things to prove it's a sin. Ayaw paghimo sang mali, malain, agod to ma-realize mo nga sala gali to. Nakuha niyo? Kung kisa ang tao magkaroon pa sang lesson bago magpati, magkaroon pa abyan sang mali bago makarealize nga mali. Dapat
enough na ang Bible nga mag-remind sa ato nga mali, hindi na naton paghimuon. Amen. Ayaw na pag-testing panigarilyo bago ka magsiling, kalain gali sang sigarilyo. Ayaw na testingi pag-inom bago ka magsiling, kalain gali ang inom o ang alak. Amen. Hindi ka magsiling, ay, kurinti gali. Bago ka magpati may kurinti, na kurintihan ka na. Testingan, may kurinti ginayan eh. Ano nga klase nga utak na? Gimutangan mo na nga, high voltage. Tapos dito magpalapit. Kasi ang tao sobrang ka-curious. Pagaminango. May ara na warning, kundi ina-warningan, dito pagiginasigi. Amo ni si Dina. Hindi siya familiar sa mga tao, sa lugar. Pero mga abiyan, naglampas siya sa boundary. Kristohanon. Amen? O, dapat hindi kita, no? Maglikaw kita. O, sa isa kabutang, hindi na kita mag-imbento, hindi na kita magsiling diri abiyan nga mag-explore pa kita sa mga bagay. Agod kita maka-learn nga mali gali ang ina nga mga bagay. Amo ni natabo kay Dina. Kag ano natabo? Gin-rape siya. Kag verse number 3. Verse number 3. And his soul cleave unto Dinah, the daughter of Jacob. And he loved the damsel and spake kindly unto the damsel. Diin ka makakita, after girip, gihambalan, ginigugmata ka. Di ba dapat love una? Amen? Pero ini, bago siya gihambalan nga, palangga niya ang babae, gihigugma niya ang babae, girip niya, anay. Like I said, ini si Dina mga abyan, kung nagpahimuyong ni, why ni natabo? Pamangkot din ang nanay. Amen? Diin ang tatay. Harap pa ta? Mga nanay, obligasyon nato nga proteksyonan ang aton mga kabataan. Obligasyon nato bantayan aton mga kabataan. Sinoga kaipit ng mga ido sa highway. Kanang mga tag-iya ka ido nga wala sing concern sa ila ido. Katong mga dog owner nga wala ginahigtan ang ido. Amo tong na disgrasya kag makadisgrasya. Pero kanang mga ido nga ginahigtan, kanang ido nga ginadisiplina sa balay, kanang mga ido nga ginapagwa sa gate, hindi na makadisgrasya, kag hindi na madisgrasya. Amo man sa mga kabataan, ang ginikanan gagakontrol sa bata nila, ginabantayan ang bata nila, ginapunggan ang bata nila, ginadisiplina ang bata nila, ginahigtan ang bata nila, layo sa disgrasya. Amen. Kumusta ka ginikanan, lalo na mga nanay? Ginaproteksyonan mo ba imo bata? Ginamonitor mo ba imo bata? Diin ang nanay sini. Diin si Leah. Nga gipabayaan niya nga naglagaw-lagaw iya bata. Kung nanay ka nga may ara concern sa bata mo, dapat i-monitor mo bata mo. Hindi mo pagbayaan, hindi mo pagtugutan nga magsige lagaw-lagaw, especially kung gabi na. Migo pa ta? Ara pa mo mga ginikanan? Kung concern ka sa bata mo, di bali maglain buot nila sa imo. Basta gimuon mo obligasyon. Para pag-abot sa panahon, wala sing basulanay. Amen. Amo man na sa young people diri sa aton tani, maghalong kamo. Kung ano gihambar sa pastor, hindi, dapat hindi. Ano gihambal ni nanay? Anak, hindi, dapat hindi. Patihon mo. Kay sign of concern na para sa imo. Kag ikaw makabenepisyo sina. Ang taong gapahimuyong, ang taong mga abyan ga-obey, layo sa disgrasya. Lantawan ang sino nang gaka-disgrasya dra. Sino nang 13, 14, 15 gakabontes. Mostly, amo na yung people nga palalagaw. Yes or no? Pamangkutan na sa survey,
Talang-tawa na, 13, kakabuntis na, 10 anyos, may ara pa, 9 years old, nabuntis na, nga man, amoning mga tao, amoning mga babae, nga mga ritubada. Di magpasaway. Kawato ng susi ka motor. Paduplicate ang motor. Naglumpat sa bintana. Pag tulog na si nanay, buksan ang pirtahan, kang magguwa. Kag dito. Ang ending, buntis. Nayo bala na? Explore. Kay abi nila, mag-enjoy sila. Abi nila, nga masatisfy sila. Aras, abi, sa isip nila, ginapunggan sila. But in reality, ginaproteksyonan sila sa ginikanan. Kung na ginadumilian sila. Pero ang tawag yun, kay ritubado, ang tawag yun, stubborn. Gusto maghimo sa iya kaugalingon. Sometimes, i-allow sa Ginoo para ma-realize nga, mali ang ginahimo. Pero, hindi na namin ang resulta. Kumusta ka mo mga young ladies? Diyan ka mo kung gabi. Aranayhan ka mo sa balay ninyo? Lalo na ka mo nag-aboard diri sa Marbel, kaway mga ginikanan? Ayan kang panti ang nanay nyo, tatay nyo, nga biskan layo sila? Makasalig ayan sila sa inyo, kaway ka mo galagaw-lagaw? Abi, pamangkutan ako galingon nyo. Kamu nga mga lalaki, ara ka mo ayan sa balay ninyo? Ini si Rap-Rap de, si Ninoy ne? Hindi si James de? Hindi lang ni dapat para sa babae. Lantawa itong kakalabungguan ka motor. Sino itong kamotor-motor? 10 oras na. Dulom, gaulan-ulan. Sige pa, motor-motor. Anong resulta? Amen? Di dapat sa babae. Para sa young people para sa tanan. Nga dapat, ihambal nga hindi, dapat it's better mamati kita. Hindi kita magpadala sa ng mga head turner, kanang mga bagay nga makapaliso sa imong nga liog. Kaya nami, temporary lang na nami, pero ang resulta, kung i-entertain mo na, distraction. Amen. The exploration. Di na kita mag-explore pa, di mo na testingan ang kalibutan. Bago mo ma-realize nga hindi galit nami ang kalibutan. Lantawa si Timothy, young people nga never nakatilaw sa kalibutan, pero gibless sa Ginoo nga life. Gibless siya, tungod may kahadlok sa Dios. Kaya, hindi na rin siling magpakasasa ka sa kalibutan. Grabe, magwaswas ka sa kalibutan bago ka magpalapit sa Diyos, bago ka magpagamit sa Diyos. Kalabanan ng mga testimony ka, pastor, palahubog sadto, bisyuhan sadto, grabe ang kabuhi, gubang-guba na sa kalibutan, tapos nag-surrender, kay halos hindi na mapostla niya kinabuhi, amo pa, kalain nga testimony. Why not? Kasubong kay Timothy, batanon pa siya, way katilaw sa kalibutan, pero gigamit siya sa Diyos. May kahadlok sa Diyos, bangod may lula, may nanay nga nagatatap sa iya. Yang people, hindi na tilawi ang kalibutan. Kag bago ka magsiling, Lord, magpagamit ako sa imo. Pidi gali, nami gali. Si Timothy aton perfect example. Nasang gamay pa siya, halin siya gamay pa, nagdako gamay kahadlok sa Dios, kag nangalagad sa Dios. Hindi ta sundo ng typical nga style sa kalibutan. Puno ka na kabisyo bago ka magpagamit sa Dios. Number 1, the exploration. Nag-explore si Dinah, nagkadto siya dito, nakigmingle siya sa mga tao, nga mga unbeliever. Makita natin ang resulta. Shechem. Okay? Saw her, nataypan siya. He took her, and lay with her, and defiled her. Number 2, mga utod. Not only that, number 2, the negotiation. Okay, so maybe, nabalaan na to, gagi-rape siya, nabalaan na sa parents ni Dinah, nila Jacob, mga utod niya, or most likely,
Di nato balaan kon maybe kung ano ang gap diri sa natabo bago sila nagpalapit. Kung may 1 year ba, 6 months ba, ilang months ba, or most likely, maybe this time na buntis na. Si Dinah buntis na. So ano natabo? Verse number 4. Verse 4, and Shechem, katong nag-rape sa iya. Speak unto his father Hamor, gikadtuan niya. Si Shechem, amo ni nag-rape kay Dinah. Gikadtuan niya, tatay, gistorya niya, get me this damsels to wife. Sili niya, tay, may babae dito. Type ko siya, tay. Pwede ba nga asawahon ko siya? Verse number 5, and Jacob heard that he had defiled Dinah. Nabalitaan na, alam na ni Jacob, ano natabo siya yung babae nga bata. Now his sons were with his cattle in the field, mga utod niya na sa uma. And Jacob held his peace until they were calm. Ay, pawalaan na si Jacob. And verse number 6, and Hamor, the father of Shechem, went out unto Jacob to commune with him. And one day, nagkanto dito si Hamor. Upod si Shechem, nagkanto kay Jacob, kag mamalayi na. Mamalayi na sila. Okay? Anong natabo? Verse number 7, and the sons of Jacob came out of the field. Nag-abot man mga kabataan ni Jacob. When they heard it, and the men were grieved, perti nila kasubo, pagkabati nila, kung ano natabo sila, utod nga babae. And they were very wroth, perti ka akig. Sino di ba akig sila? Ginrape imo utod? Gitamas-tamasan imo utod? Ginlogos imo utod? Di ka mga akig sila? Isa pagiging nila, nag-isahanon pagiging nga babae, only daughter, tapos amutong natabo, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter, which thing ought not to be done, na hindi dapat. And Hamor communed with them. Apang nagpakitlooy si Hamor, ining tatay ni Shechem, saying, the soul of my son Shechem longeth for your daughter, I pray you give her him to wife. Pwede ba, Jacob, si tulon ta na lang niya? Natabo naman ang natabo. Ato na lang ni plastar, imo bata kag akon bata. Akon bata, kursunada imo bata. Kag akon bata, luyang niya nga asawahon imo bata. Okay? Desidido siya nga pangasawon ang imo nga bata. Ari ako nga bata, si Shechem. Ano sabat di Jacob? Okay, verse 9, and make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. Sila niya, barter na lang ta. Pwede mo pangasawahon ang amon mga babae, kag mga sawa, amon mga lalaki, makasawa man sa inyong mga babae. So, para patas ta, barter na lang ta. May problema Sila niya, kambyuhanay lang ta. Pwede inyong mga lalaki, pwede niya kwaon, sino niya mataypan, mga daughters lang mo, kwaon, pwede. Pero pwede po na mo pangasawon yung mga babae. Amo nang hambal ni Hamor, amo nang gi-offer ni Hamor. Verse number 10, and he shall dwell with us, and the land shall be before you, and dwell and trade ye therein, and get you possessions therein. Okay, pwede ka mo diri mag-star ini nga lugar, way problema. Pwede ta mag-barter sang aton mga products. Verse 11, and Shechem said unto her father, and unto her brethren, let me find grace in your eyes. What ye shall say unto me, I will give. Siling niya, Sir Jacob, mga utod, ni Dinah nga babae, siling niya, pwede ko ihatag ang luyag nyo nga pangayoon. Maski ano inyo pangayoon, willing ko maghatag. Siling niya, verse 12, and may never so much dowry and gift, and I will give according as he shall say unto me, but give me the damsel to wife. Siling niya, demand lang kamo. Ano nga dori gusto nyo? Santo pa, uso ng dori. Pangayo lang kamo. Biskan pila, ihatag ko. Para pa ta? Ihatag ko, willing ako maghatag. Ba't ano siling mga utod? Basta siling niya, maasawa ko lang ni nga babae ni si Dinah. Verse number 13, and the sons of Jacob answered Shechem, and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister. Verse 14, and they said unto them, we cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised, for that were a reproach unto us. Siya, hindi pwede. Hindi pwede namon ihatag ang amon nga utod sa inyo.
Kay may ara kami custom dire nga dapat ang mga lalaki tulion anay. But silingon, ini gali sila sikim, mga walay tuli. Mga supot. Ara sa Bible. Kabalo kita ba, ang custom sa Israel, 8 days pa lang ginatuli na. Kag para sa ila, ang mga walay tuli, kabastusan sa ilaga culture, para sa ilang way mga tuli, mga higko ng mga tao. Kay mga Hivite, hindi man sila Israelita. Inasisikim. Kung kalain man abroad bago mag-asawa, ikaw babae, may boyfriend, tuli ka na? Kung kalain mo pa magkutono? Bago ka magpangaluyang sa akon, ayan, natuli ka na? Do kalain. Kalain man pamangkot, no? Pero sa ilaban, stricto, gid sila katama. Siya hindi pwede mga asawa sa amon ang mga lalaki nga mga uncircumcised. Sino niya? Kay may ara kami patakaran diri. Nga kami tanan mga lalaki dapat natuli. Anong hambal ni Shikim? May problema. Willing kami ya. Kaya desidido ko, willing ko ya. Anong hambal sa mga ano? Dapat, lantawanin nyo. Verse number 13. 14, and they said unto them, we cannot do this thing to give our sister to one that is uncircumcised, for that were a reproach unto us. Ano nang reproach? Kalapastangan, kabastusan sa ila kultura, mga utod. Okay? Ano pa? But in this will we consent unto you, if you will be as we be, that every male of you be circumcised. Siya pwede ka mo makaasawa sa amon utod, in one condition, dapat magpatuli ka mo, dapat patas ka mo sa amon. Amon ang kondisyon sa mga utod di day na. Kung desidido ka gid sa amon utod, then willing ka mag-comply sa amon patakaran. Dapat ka magsunod kung ano ang amon kultura. Patas ko dapat ato kag Saudi Arabia, kung ano ang ila patakaran dito, amo itong sundon mo. Magpasakop ka dito. Bisan makasawahay ka mo, di ka mo pwede magholdingan sa public place. Di ka pwede nga di magtubaw dito. Paghambal, tanan, babae, magtubaw. Okay, mapakristyano, ano ka man, dapat magsunod ka. Otherwise, prisuhon ka. Dapat submit sila sa balao dito. Amo man sa mga Hudyo. Balaon nila nga ang lalaki tulion, matuli anay, bago makapangasawa. Pero kay desidido man si Shikim, sino niya? Ay, amo lang na? Sige. Daw, lang bala? Daw, kagat mo lang bala sa subay? Ay, kaya ko na. Amakon mo na. Mga utod, ano nang makita natin diri? Number 1, atong makita diri sa the negotiation is yung compromise. Compromise. Nakipag-compromise ang mga Hudyo. Na kung aton lang taon, bawal gid sa ila, makipag-partner sa mga Gentiles. Ang Hudyo dapat Hudyo. Bawal gid sa ila nga makipagrelasyon sila sa mga non-Jewish people. Lalaki man o babae, hindi sila pwede mag-intermarriage sa mga non-Jewish people. That is clearly and strictly forbidden in the Bible. Pero ano sila? Nakipag-bargain sila. Okay, pwede. In one condition, mag-comply ka mo sa amon patakaran. Sometimes, ang Kristohano na muna, hello, pastor, pastor, buot man ni pastor, unbeliever. Pastor, religyoso man ni pastor, unbeliever. Okay, sa may mga Kristohanon, ay, magpa-save. Anong requirement simbahan nyo? Sunod ko. Pa-save? Save. Kadali lang sila. Mapabaptize? Baptize man. Mag-ministry pa. Hindi tanan mga abyan. Pero mostly, lalo na ang lalaki ang galagas sa babae, mga abyan, pamati maayo, maro ning mga lalaki. Pamati ka mo, sundo niya, tanan, willing siya magsunod, makuha niya lang gusto niya. May Arab member sa katipunan, active ang babae,
ang babae, amo ang member, ang babae active sa ministry, na nangaluyag, unbeliever. Oh. Ang kondisyon sa babae, basta simba ka sa amon, ay simba ka dali sina. Oh. Ano pa sunod? Dapat save ka, dapat magbaton ka kay Jesus Christ, aksipon mo si Christ, imo nga manluluwas. Kung disidido kay sa akon, ay kadali lang sila. Aksip man siya. Ano sunod? Dapat mabaptize ka, kaya hindi ba kasal si pastor kung hindi mabaptize? Ay, mabaptize lang sila. Ano pa sunod? I-baptize ba ng lalaki? Depende sa imo. O sige, mag-choir ko, sunod si Mana, mag-choir ko. Oo. Nag-choir pa. Ginkasal sila mga abyan. Ginkasal sila sa pastor. Kaya na-save na daw. Nag-accept kay Christ. Na-baptize na. Nag-active na. Pagkabuwas, after sa kasal, sili sa lalaki. Tapos ka na, ako naman. Oh, kita mo na? Tapos ka na, ako naman. Bot silingon, gipasundan niya tanan babae, gipasundan niya, hasta nakasal sila, siling niya, subong ako naman. Naisahan si babae. Mga babae, hindi tanang kapanguluyag seryoso. Unbeliever is unbeliever. Pastor, buot man pastor, he is unbeliever. Pastor, religious man to pastor, unbeliever. Pastor, may kwarta, abi pastor, unbeliever. Pastor, guwapo, abi pastor, unbeliever. Hindi ka mo mga aking member, yung people. Concern si pastor. Hindi na-compromise sila, bisan bawal. Kabalo si Jacob nga bawal ni. Kabalo mga utod ni Jacob nga bawal ni. Pero sila niya, why problema? Basta ang inyong lalaki, magpatuli, okay, pwede ta. In one condition. Nakipag-compromise sila. Young people, never compromise. Kung kisa-abi, kung may natabo na, hala, sige na lang. Huwag na tamahimo. Ikasal na lang nato ni. Kung kisa mo na. Hey, listen, church, listen. Mga young people, babae, better not to marry than to marry a wrong person. Ayaw igambol, ayaw isuffer, ayaw isakripisyo ang imong pagkatao tungod lang sa mali nga tao. An unbeliever is a wrong person. And be not unequally yoked together with unbeliever. No matter paano na siya ka manggaranon, no matter gaano na siya kabuot, no matter mga kapatid, gaano na siya ka guwapo, as long it is unbeliever, it is unbeliever. And therefore, it is not acceptable unto God. Unbeliever is non-negotiable. Understood? Kadamo Kristohanon dira. Paghulat, pangita sa Kristohanon, budlay ang partner nga unbeliever. Kung ang puro Kristohanon gani, may mga struggle pa, may mga adjustment period, pariho gasimba, pariho ginawalihan permi sa simbahan, may mga conflict pa gani, ayhan pa ng unbeliever. Way nakaintindi ano ang giving, ano ang ministry, anong ginahimo ta diri. Tapos makasawahay ka mo. Anong klaseng relationship ara ka mo someday? Hello, amen? Unbeliever. And be not unequally yoked together with unbeliever. For what fellowship? With what? Unrighteousness with unrighteousness. With righteousness with unrighteousness. With light and darkness. With Christ and Belial. Sila sa Bible. Di pastor, maglaon na lang galing ko sini. So be it kung amo ng God's will. Kaysa ipilit mo yung will. Amen. Mantawa si Batata, gahulat siyang God's will. Amo na yung sundon yung mga young people. Hindi ba hara-hara? Intindihan mo, Noy? Intindihan niyo, Rap? James? Ilogon niyo si Kuya Tata niyo. Nagahulat sa God's will until now. Hasta magsaysinta, gahulat sa God's will. Kaya nami ang God's will. Sa God's will may joy. Sa God's will may fulfillment. Kung ang God's will ni Lord hindi ka makasawa, dra ka na lang. So be it. Kaya pag God's will ni Lord, there is joy. Kay compare mga abyan.
Nga piliton mo ang imo gusto, then suffer later. Pero kung nara ng God's will, kag right na nga edad, so be it. Ayaw po na po pag hindi. Kung may ara naman, sakto ka na edad, may trabaho ka na, then go ahead. Amen. Kaya ang purpose po ni Lord, mahimo man ta nga, married. Siling sa babae, magkaroon sila sang children. But never, mga young people, never ninyo igambol ang inyong pagka-Christian. Hindi gid kamo makipag-partner sa unbeliever. No matter ano pa na siya. Kaya mga lalaki, like I said, mga maro ng mga lalaki, i-take advantage nila. Taga-tagaan ka lang diya, regaluhan ka lang diya, i-text ka lang diya, ay dali mahulog ang babae. Kay kabalo ang lalaki, ang babae emotional. Madali niya ma-manipulate, madali niya makuha. So, yambaran ta sa Bible, di ta magminango. Nganong sa unbeliever magita? Kisabi ta, pislian man ta, gapangita ta gwapo, gapangita ta sang kalibel na to. No, it should not be. Dapat ang kung Kristohanon ka, only one qualification, faithful to the Lord. Dapat save ang qualification mo. Hindi na mga itsura, hindi na mga degree na. At tubangan sa Diyos, why not siya? And one day, someday, listen yung people, if you disobey, mag-suffer ka sa marriage life mo. Damo mga Kristohanon, Brad, wala na nag-enjoy sa Christian life nila. Since nagpamana, nagpangasawa sa mga unbeliever. Tuod na. May isa kami dito, gicounselan ko. Brad, nag-fail yung unang, asawa niya. Ang naasawa niya, iglesia ni Manalo. Buti na lang, di sila nakasal. Ngayon, gasuffer, Brad. Ang bata nila, may 2 anak. Tapos, ang nanay, gagasto na sa abroad. Gagasto ang nanay sa bata, ga-eskwela. Di niya madala-dala sa simbahan, kaya gina-blackmail, ginahigot, gina-control sa nanay. Ang bata, kay siya gapadala sa tuition. Sabi niya, kung maghalin ka sa pagka-iglesia, kay iglesia ang nanay, pag mag-alis ka, magsama kay papa mo dyan sa baptist, ikaw na, si tatay mo na magpaaral sa iyo. Di ko na ikaw tulungan. Di na ako magpadala para sa tuition mo. So ang bata, kahit alam niyang mali, di niya gusto, di niya type yung simbahan, nagapos. Kasi nakontrol siya. Kaya walang magpaaral sa kanya na iba. Di kaya ng tatay. Kaya nung kinausap kong tatay, sabi niya, Pastor, di ba Christian ka na nung una? May background ka na? Bakit iglesia pa yung hinanap? Akala ko kasi, Pastor, madala ko. Pero later on, na-found out ko, matigas talaga ang ulo. Kaya laking sisi ko, Pastor. Bakit sa dami pa? Buti na, katuliko na lang siguro kaysa iglesia pa ni Manano. Doon pa talaga ako napunta. Kaya sisi talaga ako, Pastor. Grabe yung struggle yan. Pati bata niya ngayon, gustong gaiyak na kay ayaw niya na. Kay di niya talaga naintindihan. Pero for the sake sa nanay, na gina-blackmail siya, pag di ka magpatuloy dyan sa iglesia, di na kita padalhan ng pang-tuition. Bahala ka. So, ang bata nag-suffer. Spiritually, kag emotionally. Kaya yung people, wag nyo nang antayin, sapitin nyo yan. Hindi na paghulata nga mag-abot ng point sa life mo. Na ma-realize mo, mali ang decision mo, but it's too late. Ara na, damo na example sa Bible. Lantawa si Lot. Si Lot, asawa ni Lot, taga-diin, taga-Sodom. Dito siya nakapangasawa sa unbeliever. Mahigko nga lugar, mahigko nga doog. Immoral ang mga tao. And no wonder na adapt sa bata niya. Nagdisobedisyo sa Ginoo, di ka magtaliko, di ka magliso. Nahimo siyang haligi nga asid. Pag abot dito sa kuiba, ang iya 2 ka bata nabuntisan sa ila tatay kay ginhubog nila. Ano resulta? Tungod kay walay influence. Si Samson, ano natamo kay Samson? Kay gipili niya ang unbeliever nga sawahon. Before pa sa kay Delilah, may babae pa nga, pila pa ka babae, puro mga unbeliever. Sila sa nanay niya, anak, hindi na anak, kay ato na kalaban, anak of Philistines na, mga uncircumcised na, hindi niya tao sa Diyos. Give her to me, for me to wife. For she blessed me will. Last ang nakita ni Samson. What happened to Samson? Ginbulag siya, ginkalbo siya. Why, mga abyan, iya kinabuhi na sira. Kaya gipili niya iya unod, gipili niya iya desire, why nakahulat sa kabubuton sa Diyos? That's why, mga abyan, nagguba si Samson.
kusgan nga tao physically, pero huyang emotionally. Huyang ang iyang spiritual discernment. Babae lang nakaguba sa iya. Amo na yung people, magpadala ka mo. Magpa-pressure ka mo. Nami man abi, pastor, kung may migo-migo, kag miga-miga, kay daw, ako sa amon nga classroom, pastor, ako lang abi dito, wala sang pangumusta. Nami man na, pastor, siguro may inspiration man kita. Inspiration kada. Spelling ka, hindi ka kabalo, may ano inspiration? Amen? Spelling pala gani inspiration, di ka na gani kabalo, anong spelling? Inspiration, may inspire ka pa da? May kamahuya? Nga, hindi mo gamiton, imong ginikanan, gagabakas. Nga, himuon mo inspiration sa kabuhi mo. Ginikanan, nanay mo kapasulay sa init. Ginatabok-tabok ang mga budlay nga butang, budlay nga lugar, para lang mapaeskwela ka, masuplayan ka, amo na dapat himuon mo inspirasyon. Hindi kayo nang migo-migo mo ngay buhok, pareho sa imo. Di gani ka balo magtigaan, di gani ka balo maglaba. Way gani balaan nga trabaho sa balay, puro lang cellphone, tapos magmiga-miga na ka mo, migo-migo. Mahuya ka naman. Sa imo ginikanan, gaamo ang gabakas, gaantos para sa imo. Amo na dapat inspiration mo, ikaduha Ginoo. Lord, magbakas ko, makatapos ko, kay pigado kami. Maano na lang kami. Kung di ko katapos, may nagahulat mga manghod ko. Ang pangabuhi namon, damo na kami utang. Amo na dapat butang mo sa isip mo. Hindi kayo magpa-pressure kada sa mga upod mo nga way buot. Kristohanon ka. Example ka dapat. Ano man kung kaisa mga yung people kay gapadala man sa peer pressure. Kung ano makita, ilugod. Budlay na gani ang lesson, intrahan mo padra. Tapos gabi memorize ka, sige pangumusta. Tapos di mo masabat, magsugod-sugod. Hindi ka kasabat ako, kaya na pa ko gatik sa imo, gatchat sa imo, ka kasabat. Busy gani ko sa akong module. May katiksbit ka guro nga iba. O, tayo nag-away na. Tara pa mo? May ning walihan ka mo. Kaya di man ka mo ka-attend sa camp, dali na. Hindi dapat makipag-negotiate sa unbeliever. Kristohanon. Hindi ka mag-after sa itsura, hindi ka mag-after sa anong status ang lalaki o babae. Lantawa ang qualification sa Bible. Nami kung maghulata sa perfect will sang Ginoo. Hindi gid magsala ang Ginoo. Kung nagpadali-dali ko, o si Mambik, kung nagpadali-dali, di siya nakaasawa sang pastor. Nag-asaway kami ni Mambik, 41 years na siya. O kung nagpadali-dali siya, pata sa inyo, ay, di malas siya, way siya kasawa sa pastor. Way siya kapamana. Pero naghulat sa God's will. Lantawa. Indio si Mambik. Amo na iya. Maghulat lang ta mga utod. May right time ginaya. May perfect time gina. Kag right person nga itagana ang Dios sa imo. Hindi ka lang magpadali-dali. Hindi ka magpa-pressure sa mga upod mo. Ay daw, ako na lang single sila daw. Ako sa masbit namon pastor, ako na lang ginuway nakapangasawa ba? Sungahaw? Ano ginaw? Patsyon ka gid, pisuhon ka nilahaw? Nga ma-pressure ka gid nga sa pastor may bata na itong iban. Pasalamat ka kay may ka pa bata. Pasalamat ka kay enjoy ka pa sumong. Lantawa, pamangkuta sila kung happy ba sila kung may mga bata na. Iba sa ba't nila, ay abaw may ka pa, kay way ka pa babana. Subong ako, kapalibog na ko. Kabudlay, galining may asawa ka na, may bana ka na. Lobat na guro, Brad.
Hindi daton mga utod. Hindi daton pilion. Nga sige na lang. For the sake, masalba ang reputation. For the sake, masave, abyan ang pangalan. Sige na lang. Bisan hindi God's will. So be it, magkaroon ka bata, so be it. As long na hindi unbeliever. Pero it's better mga abyan tani kung hindi ka unbeliever. Oh. Thank you, Brad. Before mag-proceed mga abyan, okay? Lesson. Anong lesson number 1 kayo na? Anong lesson sa the exploration mga abyan? Lesson number 1, don't do bad things to prove it's a sin. Ayaw paghimo sang mali, kalain, bago mo ma-realize, sala gali ang imo ginhimo. Number 2, sa the negotiation, listen, an unbeliever, no matter how honorable and acceptable, will still be an unbeliever. Amen? Ang unbeliever, no matter how honorable and acceptable, listen, will still be an unbeliever. Hindi mo na mabago, abyan. Hindi ikaw pwede magbago, sina. Okay? That's why, it's my prayer, kung handom bilang pastor, you know what? Gasubo ang akong dughan. Nga makakita sang iyang people ga-suffer kay namana sang unbeliever. Kay gisunod ang iya kagustuhan, hindi ang God's will. Oh. Amag mo ang iban sa inyo diri, elementary pa diri na. Nag-elementary graduate, nag-high school graduate, naka-college. Grabe ang pagtatap ni pastor, gibisitahan sa to, gimonitor ni pastor, gi-advise ni pastor hanta ng college. Tapos, sa isang iglap, nagpamana lang sa unbeliever. Kagdadula na, sakit na sa pastor ay. Sakit na. Mga abyan. That's why ginhawa ng pastor ninyo. Kamo, tani mga abyan, magsunod sa kabubuton sa Dios. Pero ang pastor, way gyapon mahimo at the end of the day, inyo gyapon nga desisyon. Pero pamati, way basulanay. Kaya ang pastor ninyo, way nagkulang pag-remind sa inyo. Kung pilion nyo gyud ang unbeliever. At someday, kamo ang mag-suffer. Take note, before number 3, mga abyan, ang ahas, magpalit ba ng damit, magpalit ba ng balat, ahas pa rin yan. Amen? Ang unbeliever pa rin yan. No? Never siya maging believer. So dapat, tani mga abyan, dapat pilion ta ang kabubuton sa Diyos. Okay, number 3 and last. What's number 1? The exploration. Number 2, the negotiation. And third and last, chapter 33. Lantawa. Let's go back to our text. Chapter number 33. Chapter 33. Chapter 33, verse number 18. Genesis chapter 33. Genesis chapter 33, verse 18. And Jacob came to Shalem, a city of Shechem, which is in the land of Canaan. When he came from Padan Aram, and pitched his tent before the city. So si Jacob, nagkanto dito sa Shalem, the city of Shechem. Kag dito siya naghimo sang tulda. Lantawa, when he came from Padan Aram, galing siya sa Padan Aram, and pitched his tent before the city. Verse number 19, and he bought a parcel of a field where he had spread his tent at the land of the children of Hamor, Shechem's father, for 100 pieces of silver. Story nito, nag-meet si Jacob and Esau. Nag-meet siya sa utod. Tapos, after sila nag-kiss, nag-say goodbye, nag-farewell, mga kabyanan, nagbulagay na sila. Ang gusto sa Diyos, katani si Jacob, mag-proceed sa iyang promised land, o mag-proceed siya sa iyang birthplace, kung dito siya gipanganak, abyan. Pero while on the travel, nag-stop over siya diri sa city of Shechem. Kag nagbutang siya sa tulda. Primero, tulda pa lang. Primero, abyan, temporary pa lang nga place. But later on, lantawa ang next verse, in verse 19, sa verse 19, gihamba sa Bible, and he bought a parcel of a field where he had spread his tent at the land of the children of Hamor.
Tani okay lang to primero kay temporary pa. Tent lang anay. Pero later on, Brad, ginbakal niya na. Nagbakal na siya sa area. Nagbakal na siya luti. Nagbakal kag dito gipatindog na niya iya pamilya. Ibig sabihin, dito na sila nag-settle down sa lugar nga hindi dapat para sa ila. Nga mga Hudyo. Kag dito pa sa area sa mga unbeliever. Now take note, mga abiyan, the wrong location. Nga wrong location. Hindi di dapat ang lugar para kay Jacob. Tungod sa iya nga wrong decision, abiyan, ano natabo? Dito, sa city of Shechem, ano natabo? Dito na sila. Dito na sila. Girip iya bata. Kag ano natabo, kung basahon mo ni mga utod, in chapter 34, dito na nag-negotiate na, magpangasawahay, si Dinah, kag si Shechem. Siling niya. Pero the next day, Brad, ano gihimo sa mga anak na duha ni Jacob? If I'm not wrong, si Levi kag si Simeon. Ano gihimo nila? Nagkuha sila espada, kag abyan gigapam nila, gikantuan nila ang lugar ni Shechem, ni Hamor, kag tanan lalaki, ginpamatay nila. Ginubos nila ang tanan nga lalaki sa syudad. Sa lahi ni Shechem. Amo ning first recorded in the Bible, first massacre. Gimasakir sa dalawa ka anak ni Jacob ang lahi ni Shechem. Gimpamatay nila tanan. Way gibilin tanan nga lalaki. Kita mo ang sala abyan? Nagkanit-kanit ang sala, naghatdag, nanganak sang iban nga sala. Tungod sa mali nga desisyon. Di nagumpisa, tungod sa mali nga desisyon sa tatay. Tatay ka sila, si Jacob ang mablame diri. Sa tanan nga problema, nagkalatabo abyan tungod sa mali nga desisyon ni Jacob. Nga kundiin, dito niya ginpili, magpatindog sa iya pamilya sa lugar nga hindi dapat para sa iya nga pamilya. Take note mga tatay, mamati maayo. Leadership rises and fall. Everything rises and fall on leadership. Mag-fail man ang imo nga panimalay, mag-successful man ang imo nga panimalay, that is because of leadership. Wala ka pa ibang i-blame. Ikaw mismo kay ikaw ang leader. Ayaw pag i-blame imo wife, ayaw pag i-blame imo kabataan, you yourself, because you are the leader. So kung mali ang atong decision, take note, it will not only affect you, it affects your family. Magsiling ka gani, tatay, mang, di na ko masimba, kay luyan ako. Take note, Brad. Take note, imo pamilya, maapektuhan na sila. Ikaw, tatay, paluya-luya ka ba? Maapektuhan imo pamilya someday. Maapektuhan imong mga apo someday. Tungkol sa imong mali nga desisyon. That's why, pangayoon ta ang grasya sa Dios nga always tagaan ta kaalam. Dili lang short term atong lantawon dira, lantawa ang long term effect. Kumusta ako? Ang akon mga kabataan, ano matabo sa ila? Tama man niya akong desisyon. Akon mga afo, di ba ni sila mag-suffer someday sa akong desisyon? Amen. Ang root ko sa problema, ang verse 1 and 2 natabo because sa wrong decision sa tatay. Mga tatay, tarungon ta tong desisyon, Brad. I-consulta mo yung desisyon, tama ba ni Lord? God's will ba ni Lord? Kung plano ka mag-abroad, pagayong ang God's will ni Lord. Hindi lang ta maglantaw sa kung ano ang aton sumo nga makita, masolusyonan ka agad, that is band-aid solution. Lang tawa ang long-term effect. Kung mag-transfer ka sa trabaho, malayo ka sa simbahan, mag-transfer ka pag-eskwela mo, lang tawa anay, i-double check anay, God's will ba ni? Makapadayon ako sa akong Christian life kung dito na ko? Kumusta ako ng spiritual life? Ba-sustain ba? O basin mapatay ako ng spiritual life? Hindi lang academic ang lantawa, ang spiritual life. Kaya ang spiritual life, amo na mag-matter sa atubangan sa Ginoo. Pwede ka successful sa ibang gamutang, negosyo, academic mo. Pero abiyan, pag poor ang Christian life mo, it affects everything. Wrong action leads to wrong decision. I believe one day na-realize ni Jacob, Lord, mali-gali. Kung way ko nag-stop over diri, way ko nagbakar sang lupa diri, way tani marip, bata ko ba? Take note, anong emosyon ni ikaw, be?
Before I close, harap ha? Ano ba tiyagon mo ginikanan? Bugtong mo babae? Di ba sakit-sakit, no? Bugtong mo nga anak na babae. Okay lang kung pangasawa at proper, pero ka lang girate. And first recorded din sa Bible na nag-rape. Bata ni Jacob. Na-rape mga abyan. Oh? Ano ayan ang ano? Ang pamangkot ko, diin ang nanay sa naglagaw iya bata. Diin si Jacob. Bibi na pabayaan ni Jacob. Partly ma-blame si Jacob, partly ma-blame ang nanay. Kung nga agi allow nila ila bata na maglagaw-lagaw sa hindi familiar nga lugar. That's why mga nanay, may always paalala ang kanang sa cybercrime na to. Nga i-check nyo ang inyong mga Facebook sa bata. Kay base na sudlan na sa mga hacker, mga predator, ginaganyak na bata nyo, padala ka mo picture, amo ni, tagaan ta ka kwarta, o ano, tuition mo, why ta ka balo, before you know it, wala na, nabiktima na sa mga predator, dira sa online. Ayaw pagkumpiyansa parents, lalo na pag may mga anak ka mga babae, before you know it, wala na pala, victim na ating mga anak. Okay? Kaya dapat nanay hindi pabaya. Di bali na hambalan ta ka strict tagit sa imo na yaw. Sino ka gidaw daw why na ko freedom sini? Yes, kay why ka pa sa ari ka pa sa poder ko. Di bali mga king sila. But at least one day na realize nila may nanay na conservative. May nanay na hindi konsidador. May nanay na nga nagapakabana sa ila. Kay sa nanay basulon ka someday. Dai kun tani. Ginsaway mo lang ko tani why nadangatan ko. O di ka dra. Di ba? Dapat double time ta. Aton panahon subong, pirti na karahadlok na karon. Di na makumpiyansahan subong. Amen. Careful tayo mga utod. Tatay, padayon. Kung ano ang tama, ipadayon. Kag pwede pa, mag-double time para sa aton pamilya. Kay ang panahon palibot ta karon hindi na safe. Mahimo lang ng safe mga abyan kung ato sila dalhon padayon mga abyan sa pagpangalagad sa Ginoo. Yan people, ayaw ko lang sa maglain buot diri. Pastor dago gina personalize mo ko haw. Gina personal mo ko pastor haw. Wala, pulong ni sa Dios. Para ni sa inyo. Pasalamat mo may pastor concern sa inyo. May pastor nag-remind sa inyo. I will do my job. It's up to you. As preacher, wala siyang tao pwede makapugong sa ako. As long pulong ni sa Diyos, I will preach to it. I will preach it. I don't care, ma-offend ka, as long it is the word of God. Pero ang taong mature, magpasalamat, hindi dapat ma-offend. Abiyan, now reminder ni sa inyo tanan, mga young people. Love kayo ni pastor. No, amo ginang akong handom. Amo na akong desire nga i-caution ka mo, i-warning kayo para pag-abot sa panahon abiyan. At least magkaroon ka mo idea. Si pastor, gi-remind niya ko, ako ni choice kung nga nag-amo ko sini. No? Pero mga abiyan, hindi ta paghulaton. Hindi ta paghulaton tani na atong patistingan bago nato ma-realize nga may mali gali atong decision. Amen. Every head bow, every eye close. Tindog ta palihog, amay nga Dios, buhi kag langit doon. Salamat sini nga tion, salamat sa imong pulong. Salamat Lord God nga ikaw naghatag sa amon sang illustration, reminder, paagi sa life ni Jacob, paagi sa life ni Dinah. Tani Lord, makakita kami. Mangin ispiho namon, mangin salamin namon ang natabo sa pamilya ni Jacob. Masubo Ginoo nga nagkaroon sang complication ang iyang pamilya. Bangod sa mali nga desisyon sang isa ka tatay. That's why Lord, buligi amon mga tatay nga Lord, magkaroon sang langit doon nga kaalam. Sa pagtata, pagdala, giyaha nila, ila pamilya Ginoo sa pagpangalagad kanimo. Lord, walay pinaka-safe nga lugar nga sa diin amon dalhon amon family, undi dira sa church. Dira sa church, matudloan kami. Dira sa church, Lord, ma-equip kami. Dira sa church, amay makorek kami. That's why I pray, please help our fathers, Lord, sa amon nga iglesia, nga itama nila. Isipon nila sang maayo ang ilang nga desisyon bago sila maghimo sang isa ka butang Ginoo. Kay kung nagkamali kami, Lord,
mahirap na namon ibalik ang dati, Ginoong Dios. Subong man sa munyang people, help them to choose the proper person. Hindi gid Lord unbeliever. Learn them, help them. Na kung may ara man sila subong unbeliever nga relationship, boyfriend, girlfriend, it's better ipag-break nila, Lord. Kay someday, compare someday nga mag-suffer sila. Compare someday, Lord, nga, Lord, mag-antos sila. That's why it's better today, Ginoong Diyos. Help them to wait for the proper time. Help them to wait the proper person nga God's will sa Ginoo. Hindi ang ilang sariling perspective, hindi ilang emotion ang magapanguna. Lord, kundili ang wisdom nga halin sa imo. Tudloi sila nga hindi ang kasing-kasing ang magdikta sa ila, kundi ang Word of God, ang truth ang magdikta sa ila, Ginoo. Because we believe, kung maghulat kami sa imo kabubuton, Lord, ma-enjoy ginamon ang blessing. Kaya salamat this morning, salamat sa imong kaayo. Tagai kami, Lord, sang mahumok nga kasing-kasing, nga di kami maglain buot, kung kami, Lord, makabati sang pulong, because ang pulong amon ang remedy sa amon kalang. Kung nag-fail kami, it's not too late, pwede namong itama, Ginoo. Pero kailanman, hindi pwedeng maging tama ang mali. So, Lord God, I pray karon nga aga, buligi kami. As you bow your head and close your eyes, Kristohanon, tatay ka man, nanay ka man, subong aga. I do not know sa anong area nakipaghambal ang pulong sa Dios sa imo. Pero may ara ka bala, i-pray karon nga aga, idangop mo, una sa tanan, mga tatay, aton i-pray ang kaalam sa Dios. Nga giyahan niya kita sa atong mga decision makings. That's why kailangan ka magpalapit sa altar, aton i-pray atong mga decision making. Lord, giyahi ako bilang tatay, ikaw ang leader, Brad, hindi ang misis mo. Hindi ang kabataan mo. Bilang leader, kailangan ta nga Lord, sakto aton desisyon. Kag matama lang aton desisyon, kung aton ipalapit aton kaugalingon dira sa Ginoo. Amen. Why don't you come? Nanay, mga nanay, para ni sa imo, aton kabataan, aton idangop sa Ginoo. Ayaw pagpabaya sa imong mga kabataan. Monitora imong kabataan. Giyahi imong kabataan diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Be responsible, mother. Ayaw pagkumpiyansa. Okay? Mangakig man sila, but it's good nga ato sila i-monitor. It's good nga ato sila i-guide sa tama before it's too late. Why don't you come and kari sa altar? Young people, I do not know. Basi may unbeliever ka nga, boyfriend, girlfriend, o bibi may nagapanligaw sa imo subong unbeliever. Learn to say no. Hulata ang God's will ni Lord sa kinabuhi mo. Hulata ang kabubuton sa Dios. Ayaw pagpadala sa emosyon, ayaw pagpadala sa mga butang diri sa kalibutan. Pilia ang kabubuton sa Dios. Pilia ang God's will. Sa God's will, magmalipayon ka. Sa God's will, there is fulfillment. Di magkamali si Lord. Kung gihambal niya, binat equaliyok together with unbeliever, may nakita ang Dios nga hindi nami sa unahan. Come to the Lord. Pangayua ang gahom sa Dios. Nga itama imo desisyon. Tindog tanan, way magpungko, mga young people, tindog tanan. Mga young people, basing may ara ka mo, ginapagulayagan unbeliever. Ang Diyos na kabalo. Hindi mo matikalan ang Diyos. Hindi mo matago sa Diyos. Pwede ka makatago sa tao, sa pastor, sa mga membro, but take note ang Diyos na kabalo. Ginoo, salamat sini nga oras ang kagahon. Salamat, Lord, sa imo pag-remind sa amon. Salamat sa pulong mo. Yes, masakit, matalong. Siling sa Bible, kaangay sang espada. Nga duha ang sulab. Apang Ginoo masakit man, pero makaayo sa amon. Dali subong aga. Kabay Ginoong Dios na kami na correct.
Kami Ginoo na remind nga it's better Ginoo nga magpamati sa imo pulong. It's better Ginoo maghulat sa imo kabubuton. It's better Ginoo mag-obey sa authority, sa ginikanan, sa pastor, sa imo pulong. Kaya kung mag-obey kami sa authority, safety kami Ginoo. Protektado kami, Lord. I pray sa mga young people, mapalalaki, mapababae, buligi sila Ginoo, nga mag-learn sila to say no to unbeliever, kag maghulat Ginoo sang imo kabubuton in right time. Salamat sini nga aga, kabay Lord, mabalo namon ini nga mensahe sa among pagpuruli. Kag kabay Lord, ini siya mangin dako gid Lord, nga Lord tatak sa amon ko sa huna-huna kag kasing-kasing. Nga ini Lord, always gid mag-remind sa amon, lalo na sa amon mga young people. Thank you Lord, sa imo ginhimo sa amon subong adlaw. Balik kami karon nga hapon, na ma-enjoy pa namon imo pulong. Especially Lord, may ara kami visiting pastor. Buligi makatawhan, magbalik karon hapon ang mga absent, tani baka church sila Ginoo. Hikuta ila kasing-kasing. Ang tanan among ginasalig, ginatugyan kag ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Kag amen. Amen. Pabilis pagtindog, aton ibalik sa aton moderator, Brother Romy.